Narinig ko ang sarili kong bumulong ng mas malakas kaysa plano, pero wala akong pakialam. Akala ko pamilya ako. Ang mga salita ay lumabas na parang hininga na matagal nang nakapos, puno ng 20 taong pagtitiis, pagtitipid, at pagmamahal na hindi na ipalit sa anupaman. Si Jojo ay sa wakas tumingin sa akin, pero mabilis niyang inilagay ang tingin pabalik sa sahig. Parang bata na nahuling nagnakaw ng candy. "Ma, hindi naman sa ganon," sabi niya, pero ang boses niya ay walang lakas, parang papel na binasa ng ulan. "Kasi may mga importanteng bisita, mga boss ko, at ilang investors. Ayaw naming maging awkward lang. Awkward." Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng malakas, parang sampal na hindi nakikita. Ako ba ang magiging awkward? Ako na naglinis ng bahay nila noong bagong kasal pa sila, na nag-alaga kay Maria noong nagbubuntis siya sa unang apo ko? Ako na nagbabayad ng kuryente nila noong nagka-krisis si Jojo sa trabaho 3 taon na ang nakaraan. Ngumiti si Maria ulit, yung ngiting perpekto na parang mula sa magazine. "Martha, baka next time na lang po. Pupuntahan naman namin kayo sa inyo minsan. Promise." Pero alam ko ang ibig sabihin ng minsan na yon. Minsan na hindi darating, tulad ng mga promesang ibinigay niya noong una kaming magkita, na tratuhin niya akong parang tunay na nanay. Hinawakan ko ng mahigpit ang ube loaf. Mainit pa rin ito, pero ang init ay hindi na nakakaaliw. Parang apoy na unti-unting namamatay. "Sige," sabi ko sa wakas, pinipilit na matatag ang boses. "Hindi ko naman gustong makasira ng gabi ninyo." Tinalikuran ko sila, dahan-dahan, dahil ang mga tuhod ko ay parang nanghihina. Habang pababa ako sa hagdan ng beranda, narinig ko ang pinto na isinara ng mahina. Hindi binagsak, pero sapat ang ingay para maramdaman ko ang pagkataboy. Ang amoy ng adobong manok ay humabol pa sa akin hanggang sa gate. Matamis at maasim, parang alaala ng mga hapunan noong maliit pa si Jojo at ako pa ang nagluluto para sa amin dalawa. Sa labas ng gate, huminto ako saglit. Tumingala ako sa langit. Malamig ang hangin ng Disyembre na humahaplos sa mukha ko. May mga ilaw sa loob ng bahay, mga Christmas lights na tinulungan kong ikabit noong nakaraang linggo. Ngayon, mukha silang mga bituin na hindi para sa akin. Inilagay ko ang ube loaf sa ibabaw ng maliit na mesa sa labas ng gate, nakabalot pa rin. Baka may makakita at makain na lang. O baka bukas, makita ito ni Jojo at maalala niya kung gaano ako kasakit. Umuwi ako sa maliit kong apartment, mag-isa, hawak ang malamig kong mga kamay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip ko, siguro tama sila. Siguro hindi na ako bagay sa espesyal nilang gabi. Siguro hindi na ako bagay sa buhay nila. Pero habang naglalakad ako sa madilim na kalye, may maliit na apoy sa dibdib ko na hindi namamatay. Hindi galit, higit pa ron. Parang pangako sa sarili. Na sa susunod na mag-imbita sila, hindi na ako pupunta. Hindi na ako magdadala ng ube loaf. Hindi na ako maghihintay sa beranda. Dahil ang pamilya, kung tunay, hindi ka itintaboy sa pinto. Oo, pwede ko pang pahabain. Narito ang continuation ng kwento, sinusundan ang emosyonal na tono at perspektibo ng tagapagsalaysay. Si Martha ang biyenan na nakakaramdam ng pagkakait at kahihiyan. Pumasok ako sa kotse, inilagay ang ube loaf sa passenger seat na parang isang hindi inimbita na bisita. Ang amoy ng ube, matamis, lupa, puno ng alaala, ay biglang nakakasuya. Binuhay ko ang makina, pero hindi agad umandar. Nanatili akong nakaupo roon sa dilim, pinapanood ang mga ilaw sa loob ng bahay na unti-unting sumisindi, isa-isa, tulad ng mga tawa na hindi para sa akin. Alam ko ang mangyayari sa loob. Darating ang mga bisita, mga kaibigan nila, mga kasamahan sa trabaho, marahil ilang kapitbahay na mayayamang magsalita tungkol sa bagong kotse o bakasyon. Maghahanda sila ng mga ulam na binili sa pera ng aking pensyon, mga inumin na mula sa bonus na ipinadala ko noong 1 buwan. At siya, ang aking anak na lalaki, ay ngingiti ng malapad, ipagmamalaki ang kanilang kinabukasan na binubuo sa aking likod. Ilang taon na ba akong ganito? Mula nang mamatay ang asawa ko, ako na ang nagtataguyod. Una, para sa anak kong mag-aral. Tapos, para sa kasal nila.
Tapos para sa bahay na ito, ang beranda na yon, ang hardin na inaalagaan ko tuwing weekend, ang mga upuan na binili ko para sa mga pamilyang salo-salo, lahat sa pangalan nila. At ako ang nananatili sa maliit na apartment sa kabilang barangay na may lumang coat at lumang sapatos dahil mas mabuti raw na simple ang buhay. Ngumiti ako ng mapait sa salamin. Hindi iyak ang lumabas, kundi isang matigas na desisyon na matagal nang naghihintay sa sulok ng aking isip. Kinuha ko ang cellphone, binuksan ang banking app. Tumingin ako sa balance, ang natitira pagkatapos ng huling padala ko sa kanila noong nakaraang linggo. Pinindot ko ang transfer. Hindi sa account nila. Sa akin, lahat. Ang emergency fund na ipon ko para sa kung sakali. Ang perang para raw sa bagong appliances nila. Ang para sa pamasko ng mga apo. Insufficient funds for future transactions, sabi ng notification pagkatapos. Wala nang matitira para sa susunod na buwan nila. Binalik ko ang phone sa bulsa. Binuhay ulit ang makina. At sa wakas, umandar ang kotse. Habang umaalis ako sa harap ng bahay na dating akin din, narinig ko ang malayong tawa mula sa loob, masaya, walang alam. Bukas, marahil magugulat sila. Tatawag sila, magtatanong, magagalit. Pero sa ngayon, sa dilim ng daan pauwi sa aking maliit na apartment, hawak ko pa rin ang ublof. Binuksan ko ang bintana at sa isang biglaang galaw, ibinato ko ito sa gilid ng kalsada. Hindi na ako magbabalik doon. Simula ngayon, mamuhay akong simple, sa aking sariling paraan, sa aking sariling gastos. At sa wakas, visible ako, kahit sa sarili ko lang. Kung gusto mo pang baguhin ang direksyon, halimbawa, mas malungkot, mas matapang, o may twist, o pahabain pa ulit, sabihin mo lang. Nagpatuloy ako sa pagbibilang hanggang sumikat ang araw sa bintana ng kusina. Hinahaplos ang mga pahina ng folder na parang malamig na hangin mula sa labas. Ang mga numero ay nakatitig pabalik sa akin. Malinis, walang awa, walang pasensya. Sa loob ng 10 taon, higit sa 2 milyong piso ang naibigay ko. Hindi utang, hindi pamumuhunan. Regalo lang. Walang kondisyon, walang tanong, walang salamat na may lalim. Isinara ko ang folder at tumingin sa ube loaf na nakatayo pa rin sa counter, nakabalot sa plastic, parang isang alaala na hindi na nila gustong kainin. Kinuha ko ito, binuksan ang freezer at inilagay sa pinakailalim, sa ilalim ng mga frozen peas at ng mga pakete ng karne na binili ko noong 1 taon at hindi na nagamit. Doon na ito mananatili. Hindi ko na ito ibibigay. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono. Walang missed call, walang mensahe. Siyempre wala. Hindi naman nila ako tatawagan maliban kung may kailangan. Una kong tinawagan ang bangko. "Good morning po," sabi ko sa customer service. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng dating pag-aalala. Gusto ko pong kanselahin ang lahat ng automatic debit na nakapangalan sa mga anak ko. Lahat po, mortgage supplement, car lease, insurance top-up, lahat. May katahimikan sa kabilang linya. "Ma'am, sigurado po ba kayo? May mga penalty?" "Oo, sigurado ako," putol ko. "At gusto ko rin pong ilipat ang natitirang pera sa isang bagong account, solo account, walang ibang signatory." Pagkatapos noon, ang insurance company, ang school, ang country club, ang grocery delivery service. Isa-isa, parang hinuhugot ko ang mga ugat na matagal nang sumipsip sa akin. Hindi galit ang nararamdaman ko habang ginagawa ito. Hindi na. Mas malamig na ang pakiramdam. Parang naglilinis lang ako ng bahay na matagal nang puno ng kalat na hindi akin. Nang matapos ang lahat, halos tanghali na. Tumayo ako, nagluto ng simpleng almusal, itinlog, pandesal, kape. Para sa sarili ko lang. Umupo ako sa harap ng mesa at kumain ng dahan-dahan, tinatamasa ang katahimikan na dating nakakabingi, pero ngayon ay parang yakap na. Nang dumating ang hapon, tumunog ang telepono. Si Maria. "Ma'am, may problema ba sa payment ng school? Sabi nila hindi raw pumasok yung usual deposit." Tumahimik ako sandali. Narinig ko ang background, mga bata na nagtatawanan, ang TV na malakas, ang tunog ng normal na buhay na binuo ko para sa kanila. "Oo," sagot ko, kalmado. "Kasi hindi ko na ipapadala." "What? Mom, ano ba? May emergency ba? May problema ba sa pera mo?"
Wala akong problema sa pera ko, sabi ko. May problema lang ako sa paraan ng paggamit niyo rito. Katahimikan ulit. Pagkatapos, ang boses niya ay nagsimulang umakyat, gaya ng dati kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ma'am, hindi ito nakakatawa. Kailangan ng mga bata. Alam ko kung ano ang kailangan ng mga bata, putol ko ulit. At alam ko rin kung ano ang hindi nila kailangan. Isang lola na ATM machine na walang mukha, walang pangalan, walang nararamdaman. Ma'am, hindi mo kailangang mag-alala, Maria. Magiging maayos kayo. Matatalino kayo ni Daniel. May trabaho kayo. Kaya niyong buhayin ang sarili ninyong pamilya. Ginawa ko na ang parte ko. Higit pa sa parte ko. Isinara ko ang tawag bago pa siya makapagsalita ulit. Binlock ko ang numero. Tapos kay Daniel din. Tapos ang group chat ng pamilya. Tumayo ako, naglakad papunta sa pintuan at binuksan ito. Malamig ang hangin ng hapon pero mabango, may halong amoy ng bagong gupit na damo mula sa kapitbahay. Tumingin ako sa maliit kong bahay. Oo, kailangan nga ng pintura. Oo, lumalagitik ang furnace. Pero akin ito. Akin lang. Kumuha ako ng tasa ng kape at umupo sa front porch sa lumang upuang kahoy na matagal ko nang balak ayusin. Ngayon, gagawin ko na. Hindi na ako magiging ATM, magiging ako ulit. Hinawakan ko ang printout na yon ng mahigpit, parang mainit na papel na maaaring masunog ang aking mga daliri. Ang 118 na linya ay parang 118 na hiwa. Maliit pa isa-isa, pero sama-sama ay sapat na upang patayin ang isang tao ng dahan-dahan. Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana. Sa labas, ang araw ay mataas na, pero ang liwanag ay parang malamig sa aking balat. Nakita ko ang kapitbahay na si Aling Rosa, nagdidilig ng kanyang mga halaman. Mga rosas na matingkad ang kulay, maingat na inaalagaan. Naalala ko noong minsang nagtanong si Maria kung bakit hindi ako nagpapaganda ng hardin. Sayang naman ang space, ma'am. Pwede namang maglagay ng pool o jacuzzi. Hindi niya alam na ang space na yon ay binabayaran ko pa rin ng buwis, habang ang pool nila sa backyard ay napunan ko ng tubig sa loob ng 5 taon. Bumalik ako sa mesa at binuklat ulit ang folder. Hindi ko na kailangang magbilang ulit. Nakaukit na sa isip ko ang kabuuan. Pero may isang bagay na gusto kong gawin. Kinuha ko ang panulat, ang murang ballpen na binili ko sa tindahan ng barangay at nagsimula akong maglagay ng check sa bawat linya na kakanselahin ko ngayong araw din. Una ang supplementary mortgage, check. Ang 2 car lease, check. Ang private school tuition, check. Ang country club membership na hindi ko man lang nagamit kahit minsan, check. Ang weekly organic grocery delivery na puno ng mga prutas na hindi ko kayang bilhin para sa sarili ko, check. Habang naglalagay ako ng check, nararamdaman ko ang bigat na unti-unting nababawasan sa aking dibdib. Hindi galit na ang nararamdaman ko ngayon. Hindi lungkot. Isang bagay na mas tahimik, mas matalas. Parang nagigising ako mula sa mahabang pagkakahimbing at ang unang bagay na nakikita ko ay ang sarili kong mga kamay na dating puno ng bigay, ngayon ay malaya na. Nang matapos ako, 92 ang nakacheck. Ang iba ay mga bayarin na talagang akin, kuryente ko, tubig ko, ang gamot ko sa alta presyon na matagal ko nang binabawasan para makapagbigay pa. Iyon ang mananatili. Tiniklop ko ang papel at inilagay sa sobre. Isusulat ko pa ang liham, hindi mahaba, hindi puno ng drama, mga 4 na pangungusap lang. Mahal kong Daniel at Maria, simula ngayon, hindi na ako magiging bahagi ng inyong mga gastusin. Natutunan ko na ang pagbibigay ng walang hangganan ay hindi pagmamahal. Pagsasamantala lang yon na may magandang pangalan. Naway maging maayos kayo sa sarili ninyong mga paa. Hindi ko na kailangang maging ATM para maging ina ninyo, pero hindi rin ako magiging ina na patuloy na niloloko. Nagmamahal pa rin, inay. Isinilid ko ang liham sa sobre, dinikit ang selyo at inilagay sa ibabaw ng refrigerator. Doon ko ito dadalhin mamaya sa post office. Hindi ko ito ipapadala sa kanila ng personal. Ayokong makita ang mga mukha nila kapag binasa nila ito. Ayokong marinig ang mga unang sigaw ng hindi mo kami pwedeng iwanan ganito. At kung tumawag sila ulit,
Kung magmakaawa, magalit, magmalaki, handa na ako. Hinding-hindi na ako magiging bangko nila. Magiging Martha na ulit ako. Buhay na Martha. Nandito ang listahan ko, sabi ko, inililipat ang aking folder sa desk. Naka-highlight ang lahat ng kailangang itigil. Ngayon din, kaagad. Tiningnan ni Linda ang listahan. Lumaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang dami nito. Bumalik siya sa akin at nakakita ako ng kislap ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Mga kababaihan na kasing edad natin, naiintindihan natin. Naiintindihan natin kung ano ang itsura kapag ang isang babae ay nagbigay hanggang sa siya ay nawala. Hindi siya nagtanong ng mga detalye. Hindi niya sinubukang pigilan ako, tumango lang siya. At isa pa, dagdag ko, kailangan kong bawiin ang power of attorney ni Daniel at gusto kong alisin siya bilang benepisyaryo sa aking life insurance. Natahimik ang silid. Ito ang nuclear option. Ito ang pagputol ng kordon sa paraang hindi na muling maitatali. Magagawa natin iyan, sabi ni Linda ng mahina. Magkakaroon ng kaunting papeles. May panahon ako, sabi ko. Meron akong sapat na panahon. Habang pumipirma ako sa bawat papel, ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa bawat pirma, nakakaramdam ako ng bigat na nawawala sa aking mga balikat. Ito ay isang pisikal na sensasyon, tulad ng pagbagsak ng isang mabigat na pack na dala ko sa isang bundok. Bakit ko ito dinala ng napakatagal? Dahil inakala kong ito ay pag-ibig o dahil natatakot ako na kung ilalagay ko ito, sila ay tuluyang aalis sa akin. Well, umalis na rin naman sila. Hindi nila ako inimbitahan. Kaya, ano ang binabayaran ko? Nang makaalis ako sa bangko, tanghali na. Sumisikat ang araw at ang hangin ay amoy mga dahon ng taglagas. Nagpa siya akong magbigay ng treat sa sarili ko. Pumunta ako sa maliit na bakery sa Main Street at bumili ng sariwang croissant at tasa ng mamahaling kape. Yung uri na may foam na laging sinasabi ni Maria na sayang lang sa pera. Umupo ako sa tabi ng bintana at kinain ito, pinapanood ang mundo na dumadaan. Nakaramdam ako ng kakaibang magaan na saya. Iniisip ko kung gaano katagal kaya ito. Hindi nagtagal. Dumating ang unang text nung gabi habang nagpapahinga ako kasama ang isang libro. Mula kay Maria. Martha, hindi gumagana ang Netflix. Sabi declined ang payment. May bago ka bang card? Tiningnan ko ang mensahe at uminom ng tsaa. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng 20 minuto, isang text mula kay Daniel. Ma, nakalimutan mo bang bayaran ang bill ng kuryente? Nakatanggap ako ng notification na overdue na. Pakiasikaso agad. Pakisunod agad. Hindi. Ayos ka lang ba? Hindi. May mali ba? Basta, ayusin mo. Binaligtad ko ang aking telepono at iniwan ito sa mesa. Hayaan silang magtaka. Hayaan silang maupo sa dilim sa loob ng isang gabi. Kinaumagahan, bumagsak ang bagyo. Nasa hardin ako nagpuputol ng mga rosas, isang bagay na hindi ko nagkaroon ng oras sa loob ng ilang buwan dahil palagi akong tumatakbo para sa kanilang mga errands. Ang aking telepono ay nagsimulang umugong sa aking bulsa. Umugong ito at umugong at umugong. Para itong galit na bubuyog na nakakulong sa tela. Sa wakas ay hinugot ko ito. 7 missed call mula kay Daniel. 3 mula kay Maria at isang string ng mga text na nag-escalate mula sa naguguluhan hanggang sa natataranta hanggang sa galit. Masagutin mo ang telepono. Bumagsak ang bayad sa mortgage. Sabi ng bangko, frozen ang account. Ano ang nangyayari? Nagwawala si Maria. Tawagan mo ako ngayon. Ibinaba ko ulit ang telepono sa aking bulsa at pinuputol ang isang patay na bulaklak sa rose bush. Ang kagandahan ay nangangailangan ng pagpuputol, sabi ng aking ina. Kailangan mong tanggalin ang mga patay na bigat para lumago ang halaman. Naintindihan ko na iyon ngayon sa paraang hindi ko kailanman naintindihan dati. Pumasok ako sa loob at naghanda ng tanghalian. Habang kumakain ako, narinig ko ang tunog ng kotse na sumisirit sa aking driveway. Hindi ko kailangang tumingin sa labas ng bintana para malaman kung sino ito. Ang mabibigat na yapak sa beranda ang nagsabi sa akin ng lahat. Bumukas ang pinto. Hindi siya kumatok. Nakatayo si Daniel doon, namumula ang mukha, magulo ang buhok. Mukha siyang lalaki na ang mundo ay biglang umikot sa aksis nito.
Ma, sigaw niya. Ano ang ginawa mo? Sinabi ng bangko. Sabi nila pinatigil mo ang lahat, ang mortgage, ang mga kotse, lahat. Dahan-dahan kong nanginuya ang sandwich at lumunok. Inihaw ko ang upuan sa tapat ko. Hello Daniel, gusto mo ng sandwich? Ayoko ng sandwich, sigaw niya, naglalakad sa maliit na kusina. Gusto kong malaman kung bakit na-decline ang credit card ko sa gas station. Gusto kong malaman kung bakit tumatawag ang bangko sa akin tungkol sa mortgage. May ideya ka ba kung gaano ito nakakahiya? Nakakahiya? Tanong ko, pinapanatili ang boses ko na pantay. Hindi ba ito hindi komportable? Tumigil siya sa paglalakad at tumitig sa akin. Ano? Hindi komportable? Ulit ko. Tulad ng pagtayo sa beranda na may ube loaf at sinabihan na hindi ka sapat para makapasok? Naging maputla ang mukha niya. Ang alaala ng nakaraang gabi ay malinaw na bumagsak sa kanya. Ito ba ang dahilan? Ginagawa mo ito dahil galit ka sa hapunan? Hindi ako galit, Daniel, sabi ko. Nagsisimula lang akong mamuhay ng mas simple. O sa halip, sinisiguro ko na matutunan mong mamuhay sa loob ng sarili mong kaginhawahan, hindi sa akin. Ito ay kabaliwan, sabi niya. Hindi mo pwedeng basta putulin ang aming supply. May mga gastusin kami. Meron kaming pamumuhay na kailangang panatilihin. Susunod ang tuition ng mga bata sa susunod na linggo. Kung gayon marahil ay dapat mong ilabas ang iyong checkbook, sabi ko ng mahinahon. Wala akong ganong pera na nakaimbak, sigaw niya. Alam mo na umaasa kami sa tulong mo. At iyan, sabi ko, tumayo, ay ang problema. Hindi ka umaasa sa tulong ko, Daniel. Umaasa ka sa akin ng lubusan. Ikaw ay 42 taong gulang. Kumikita ka ng 6 na digit na sahod. Gayunpaman, binabayaran ko ang iyong mga medyas. Binabayaran ko ang bitamina ng iyong asawa. Binabayaran ko ang bubong sa iyong ulo. Ito ay pera ng pamilya, katuwiran niya. Gusto ng tatay na maalagaan tayo. Ang tatay mo ay nais na maging isang lalaki ka, sabi ko. Ang boses ko ay tumitigas. Nais niyang maging malaya ka. Kung nakikita kanya ngayon, isang lalaki na tinataboy ang kanyang ina sa kanyang pintuan dahil hindi siya sapat na elevated habang nagmamaneho ng kotse na binabayaran niya, siya ay mahihiya. Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin. Mahahiya? Si Daniel ay napangiwi na parang sinampal ko siya. Sinira mo kami? Bulong niya. Ang galit ay nawawala sa pagkabahala. Hindi, sabi ko. Inililigtas kita dahil sa ngayon, ikaw ay isang parasito, Daniel, at hinayaan kitang maging isa. Iyan ang aking pagkakamali, ngunit itinutuwid ko ito ngayon. Tumitig siya sa akin ng matagal. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin para sa anumang senyales ng pushover na ina na kilala niya sa buong buhay niya. Hindi niya ito nahanap. Wala na siya doon. Namatay siya sa beranda kagabi. Ayusin mo, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Ayusin mo lang, ma. Pakiusap. Inaayos ko, sabi ko. Ngayon, pakiusap, umalis ka sa bahay ko. Mayroon akong garden na gagawin. Umalis siya. Lumabas siya ng pinto na parang zombie, na bigla at tahimik. Isinara ko ang pinto sa likuran niya at sumandal dito, pumipikit. Nagmamadali ang puso ko, ngunit hindi ako nakakaramdam ng kahinaan. Nakaramdam ako ng kapangyarihan. Ang katahimikan sa bahay pagkatapos niyang umalis ay mabigat, ngunit hindi ito nakakalungkot. Ito ang katahimikan ng isang larangan ng digmaan pagkatapos tumigil ang mga kanyon. Bumalik ako sa kusina at tinapos ang aking sandwich. Ito ay lasang tagumpay, ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Si Maria ang susunod, hindi siya pumunta sa bahay. Masyadong direkta yon para kay Maria. Tinawagan niya ako kagabi. Ang boses niya ay nagyelo. Martha, sabi niya, I assume ito ay isang uri ng pagkabaliw dahil sa edad. Nakausap ko na ang abogado tungkol sa mga competency hearing. Tumawa ako. Sa katunayan, tumawa ako ng malakas. Ito ay bumulwak mula sa aking dibdib, mayaman at totoo. Oh Maria, sabi ko, talaga bang wala kang ideya kung sino ang kinakausap mo, di ba? Akala mo dahil nagbe-bake ako ng ube loaf at nagmamasa ng mga sweater ay mahina ako? Nagmanage ako ng mga libro para sa kumpanya ni George sa loob ng 30 taon. Alam ko ng eksakto ang ginagawa ko. At kung susubukan mong hilahin ako sa korte, dadalhin ko ang ledger.
Gusto mo bang makita ng hukom na binabayaran ko ang iyong Brazilian wax at ang iyong spiritual consultant? Mayroong matalim na paghinga sa kabilang linya. Hindi ko akalain, patuloy ko. Nakikita mo, Maria, nagkamali ka. Inakala mo na ang aking kabutihang loob ay kahinaan. Inakala mo na kaya mo akong tratuhin na parang lumang piraso ng muebles. Kapaki-pakinabang, ngunit mas mabuting itago sa atik kapag may dumating na bisita. Ngunit ang muebles ang nagmamay-ari ng bahay. Napakalupit mo, sabi niya. Paano ang mga apo? Hahayaan mo silang magdusa dahil sa iyong ego? Malugod na tinatanggap ang mga apo sa bahay ko anumang oras, sabi ko. Magbe-bake ako ng cookies para sa kanila. Magbabasa ako ng mga kwento sa kanila, ngunit hindi ko babayaran ang kanilang matrikula sa pribadong paaralan. Kung hindi mo ito kayang bayaran, marahil ay dapat mong ibenta ang SUV o ang vacation home o ang relo na suot ni Daniel. Hindi kita mapapatawad dito, sabi niya. Okay lang, sabi ko. Hindi ko hiniling ang iyong kapatawaran. Humihingi ako ng iyong respeto. At hanggang makuha ko ito, sarado ang bangko. Binabaan ko siya ng telepono. Ito ang pinakakasya siyang tunog sa mundo. Click. Katahimikan. Kapayapaan. Ang mga susunod na araw ay tahimik na masakit. Tumigil ang pagtawag sa telepono. Walang mga text, walang mga pagbisita. Nag-isa ako, at sa katahimikan, nagsimulang pumasok ang pagdududa. Lumampas na ba ako? Masama ba akong ina? Masama ba akong lola? Umupo ako sa aking armchair sa tabi ng bintana, pinapanood ang pag-ulan, nararamdaman ang kirot ng paghihiwalay. Mahirap putulin ang isang paa, kahit na ito ay gangrene. Masakit pa rin ito. Ngunit pagkatapos sa ika-4 na araw, may kumatok sa pinto. Hindi ang paglaklak ng isang galit na anak, kundi isang banayad na ritmikong pag-alog. Binuksan ko ito para makita si Emily, ang aking 19 taong gulang na apo. Hawak niya ang isang lalagyan ng Tupperware at mukhang nahihiya. Hi, Grandma, sabi niya. Pwede po bang pumasok? Siyempre, mahal ko, sabi ko, lumalayo. Pumasok siya at inilagay ang lalagyan sa mesa. Gumawa ako ng lasagna, sabi niya. Marahil hindi ito kasing ganda ng sayo, pero gusto kong may dalhin sayo. Naramdaman ko ang pag-ipon ng luha sa aking mga mata. Salamat, Emily. Umupo siya sa mesa at tiningnan ang kanyang mga kamay. Si nanay at tatay, sobrang gulo sa bahay, sabi niya ng mahina. Nag-aaway sila palagi tungkol sa pera, tungkol sa iyo. Siguro nga. Narinig ko sinabi nila na nabaliw ka. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay malinaw at matalino. Pero hindi ko sa tingin totoo iyon. Nakita ko ang listahan, Grandma. Naiwan ni tatay sa counter, 118 na bagay. Umiling siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang nagbabayad para sa insurance ng kotse ko. Hindi ko alam na ikaw ang nagbabayad para sa lahat. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang balat ay malambot, bata. Paumanhin po, sabi niya. Paumanhin po kung masyado kaming kumuha. Paumanhin po kung hindi kami nagpasalamat. Isang luha ang tumulo sa aking pisngi. Ito na iyon. Ito ang kinakain ko. Hindi ang pera, hindi ang kontrol, kundi ang pagkilala na ito. Salamat, Emily, bulong ko. Mas malaki ang kahulugan niyan kaysa sa alam mo. Sabi ni Mama kailangan naming ibenta ang bahay, sabi niya. At si Papa ay sinusubukang kumuha ng loan pero hindi maganda ang credit niya dahil hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dati. Ayusin nila iyan, sabi ko ng matatag. Sila ay mga may kakayahang matatanda. Nakalimutan lang nila ang katotohanan yon. Alam ko po, sabi niya. At Grandma, nakakuha ako ng trabaho sa bookstore ng campus. Kaya ko na pong bayaran ang sarili kong gasolina at ang sarili kong insurance. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking puso ay napuno ng pagmamalaki. Iyan ay kahanga-hanga, Emily. Lubos akong ipinagmamalaki ka. Ayoko pong maging katulad nila, sabi niya. Ang kanyang boses ay mabangis. Ayoko pong maging walang magawa. Hindi ka magiging, pangako ko sa kanya. Mayroon kang gulugod ng iyong lolo. Nananatili si Emily para sa hapunan.
Kinain namin ang lasagna na talagang medyo masarap at nag-usap kami. Hindi kami nag-usap tungkol sa pera o kay Daniel o kay Maria. Nag-usap kami tungkol sa mga klase niya, tungkol sa mga libro, tungkol sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong nakikipag-usap ako sa isang miyembro ng pamilya na talagang nakakakita sa akin. Nang umalis siya, niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita, Grandma, at mabuti para sa iyo. Pinanood ko siyang umalis, nararamdaman ang init na kumakalat sa aking dibdib. Nawala ko ang isang anak at isang manugang, marahil pansamantala, marahil magpakailanman. Ngunit natagpuan ko ang aking apo at natagpuan ko ang aking sarili. Lumipas ang 2 linggo. Narinig ko sa grapevine ang aking kaibigang si Susan na naglalaro ng bridge kasama ang ina ni Maria na magulo ang mga bagay-bagay. Ibenta ni Daniel ang sports car. Kinansela ni Maria ang mga hardinero at ang country club. Nag-downsize sila. Galit sila, oo, ngunit sila ay nakaligtas. Isang gabi, nakaupo ako sa aking beranda, ang beranda ng aking sariling komportable at bayad na bahay, umiinom ng tsaa. Lumulubog ang araw, pinipintahan ang langit sa mga kulay ng lila at ginto. Isang kotse ang huminto. Sedan ni Daniel ang pumalit sa sports car. Dahan-dahan siyang bumaba. Mukha siyang pagod. Mukha siyang mas matanda. Naglakad siya paakyat sa daan. Ang mga kamay niya ay nasa kanyang mga bulsa. Hindi siya sumugod sa hagdan sa pagkakataong ito. Tumayo siya sa ibaba, nakatingin sa akin. "Hi, Ma," sabi niya. "Hello, Daniel," sagot ko. Hindi ko siya inimbita pataas. "Hindi pa." "Iiniuwi ko ang relo," sabi niya. Kinuha ang isang kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ko dapat ito na itabi. Ibenta ko ang iba pa, pero ito, binigay mo ito sa akin. Mali ang pakiramdam ko na ibenta ito. Naglakad siya paakyat sa hagdan at inilagay ang kahon sa rehas. "Hindi ko gusto ang relo, Daniel," sabi ko ng mahina. "Ito ay isang regalo. Sa iyo ito." Tiningnan niya ang kahon, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay may pulang gilid. "Hindi ko ito nararapat. Hindi ko nararapat ang alinman dito." "Hindi," sumang-ayon ako. "Hindi mo nararapat, ngunit maaari mo itong pagkakitaan." Tumango siya, lumulunok ng mahigpit. "Mahirap, Ma. Sobrang hirap. Naghihirap kami." "Alam ko," sabi ko. "At naniniwala ako sa iyo. Matalino ka, Daniel. May kakayahan ka, malalaman mo rin." Galit pa rin si Maria, pag-amin niya. "Pasakit iyan ni Maria, hindi sa akin," sabi ko. Tiningnan niya ako na may kakaibang ekspresyon. Paggalang? Takot? Siguro bahagyang pareho. "Hindi mo talaga kami tutulungan, di ba?" "Hindi," sabi ko. "Mahal kita ng sobra para pakainin ka pa." Naglabas siya ng mahabang paghinga na nanginginig. Okay. Tumalikod siya para umalis. Pagkatapos ay huminto. Pwede bang pumunta ako sa hapunan minsan? Ako lang at ang mga bata? Walang negosyo, walang elevated na bisita, hapunan lang." Ngumiti ako, isang tunay na taos pusong ngiti. "Gusto ko iyan ng lubos," sabi ko. "Paano sa susunod na Martes? Gagawin ko ang adobong manok." "Gusto ko iyan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nabasag. "Salamat, Ma." Pinanood ko siyang bumalik sa kanyang kotse. Naglakad siya ng iba. Naglakad siya ng mas mabigat. Oo, dala ang bigat ng kanyang sariling buhay. Ngunit naglakad siya ng mas matatag. Siya ay nagiging isang tao. Sa wakas, sa edad na 42, umupo ako ulit sa aking upuan at uminom ng tsaa. Lumalamig na ang hangin, ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Nakaramdam ako ng init. Nakaramdam ako ng buo. Naglaan ako ng isang buhay sa pag-iisip na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagbibigay hanggang sa wala nang matira. Akala ko ang pagiging mabuting ina ay nangangahulugang maging doormat. Ngunit natutunan ko sa mahirap na paraan na hindi mo mabibili ang respeto. Hindi mo mapupunduhan ang pag-ibig. At minsan ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay ang pagsara ng pinto. May kapayapaan na dumarating kapag sa wakas ay tumigil ka sa paghingi ng paumanhin sa pag-okupa ng espasyo sa iyong sariling buhay. Ito ay isang tahimik na kapayapaan, isang malakas na kapayapaan.
Tumingin ako sa hardin, sa mga rosas na aking pinutol. Sila ay nagbubunga na ng bagong tubo, berde at matingkad. Pumasok ako sa loob at binuksan ang drawer. Nandyan pa rin ang folder ng gastos ng pamilya. Kinuha ko ito at naglakad papunta sa basurahan. Hindi ko kailangang sunugin ito. Hindi ko kailangan ng seremonya. Inihulog ko lang ito doon. Ito ay basura. Ito ang nakaraan. Habang nakahiga na ako sa aking kama ng gabing iyon, ang katahimikan ng bahay ay parang yakap na matagal ko nang hinintay. Ang dating ingay ng mga tawag sa telepono, mga mensahe ng, "Ma, kailangan ko ng pera," mga biglaang bisita na may dalang problema, lahat ng iyon ay nawala na. Sa halip, naririnig ko lang ang mahinang tiktak ng orasan sa sala, ang kaluskos ng mga dahon sa labas na hinahaplos ng hanging gabi, at ang malalim kong paghinga na puno ng kapayapaan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil may naghihintay na gawain para sa iba, kundi dahil gusto ko. Bumangon ako, nagluto ng simpleng almusal, itinlog na may mantikilya, tinapay na inihurnong ko pa noong isang araw, at isang tasa ng mainit na tsaa na may gatas. Umupo ako sa balkonahe, tinatanaw ang umaga. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng ginintong liwanag sa mga halaman na matagal ko nang pinabayaan. Ngayon, may oras na ako para diligan sila, para alagaan sila, tulad ng pag-aalaga ko sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong binuo muli ang aking mundo. Bumili ako ng bagong tela para sa knitting, malambot na cashmere na kulay asul na parang langit, ang paborito kong kulay noong bata pa ako. Habang ginagawa ko ang sweater para sa sarili ko, naalala ko ang mga pangarap na iniwan ko noon. Ang maglakbay, ang magbasa ng mga libro nang walang interrupsyon, ang matuto ng bagong bagay na para lang sa akin. Isang araw, nag-enroll ako sa isang online class tungkol sa pagpipinta. Hindi ko alam kung magiging magaling ako, pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay ginagawa ko ito dahil gusto ko. May mga sandali pa rin na nag-aalangan ako. Minsan, may mensahe pa rin na darating. Mga paumanhin, mga pangako na magbabago sila, mga kwento ng hirap na parang lambat na hinuhila ako pabalik. Pero sa bawat pagkakataon, naalala ko ang apoy sa pugon. Naalala ko ang lasa ng ube loaf na iyon, ang tamis na hindi galing sa asukal kundi sa kalayaan. At sinasabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik doon. Isang linggo ng umaga, nagpasya akong maglakad sa park na malapit sa bahay. Doon ko nakita ang isang ina na naglalaro sa kanyang anak, tumatawa ng malakas habang hinahabol ang bola. Napangiti ako. Hindi ako bitter. Natutuwa ako para sa kanila. Pero alam ko rin na ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pagiging ina na laging handa para sa lahat. Ako ay ako na isang babae na may sariling apoy, sariling init. At sa iyo na nagbabasa nito ngayon, kung ikaw ay nakakaramdam pa rin ng bigat ng mga obligasyong iyan, kung ang iyong mga kamay ay pagod na sa pag-abot ng walang kapalit, pakinggan mo ako. Hindi pa huli ang lahat. Maaari mong simulan ang pag-uwi sa iyong sarili kahit isang maliit na hakbang lang, isang hindi na sinabi ng mahina isang araw na ginugol mo para sa iyong sarili, isang hiwa ng matamis na tinapay na kinain mo ng walang kasalanan. Ikaw ay hindi lang tagabigay. Ikaw ay buhay. Ikaw ay karapat-dapat sa init ng apoy, sa lambot ng cashmere laban sa iyong balat, sa tamis ng buhay na iyong pinili. Umuwi ka na sa iyong sarili, mahal ko. Ang pintuan ay laging nakabukas para sa iyo. At kapag narating mo na ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang pinakamatamis na bagay na mararanasan mo. At doon nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong hindi lang tungkol sa isang ina, kundi isang paglalakbay tungo sa pagtuklas muli ng sariling halaga at karapatan. Sa dami ng pinagdaanan ni Martha, o kung anuman ang napili ninyong pangalan para sa ating bida, maraming aral tayong maaaring mapulot. Siguro, marami sa inyo ang nakaranas na rin ng mga ganitong sitwasyon o nakakakilala ng mga taong tulad ni Martha, Daniel o Maria. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo mula sa kwentong ito? Mayroon bang isang bagay na natutunan ninyo na plano ninyong isabuhay o isapraktika simula ngayon sa inyong sariling buhay?
Ibahagi ninyo iyan sa amin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga natutunan, at kung paano ninyo ito dadalhin sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay mahalaga sa ating lahat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang iwanan ang inyong komento sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang kwentong makabuluhan at makapupukaw ng damdamin. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na pagkikita.